worship you, God. And we praise your name, God, because right now, just like what we're singing today, God, your word is our firm foundation. We thank you, Jesus Christ, for being our rock, Lord. The reason why we're standing still right now, God, despite of every circumstances, Lord, we are facing right now, God, we can stand still and we are secured because of your promises. And right now we will declare, God, that you are our firm foundation, the rock on which we stand. Hallelujah. Come on, sing a song with me right now. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I'll put my faith in Jesus, 'cause he's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. Yes, he won't. He will never fail us. Oh, you won't fail us, Lord. Oh, your love never fails, my God. We sing this song. And I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. Come on, we will sing. So why would he fail now? No, he won't. He won't. Oh, we declare it. God never fails. He won't. He won't fail. He won't fail. We will say, he won't. Yes, you won't. You will never fail us, Lord. Oh, he won't. He won't fail. He won't fail. Let's sing it once again. Christ. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. Come on. So why would he fail now? Sing you out. Oh, you will never fail us, Lord. He won't. He won't fail. He won't fail. You sing, he won't. He won't. Oh, declare it. He will never fail. He won't. No, no, no. He won't fail. He won't fail. No, he will never fail us. You're always there for us, Lord. No matter what we're going through, we know we can rely on you. Yeah. Wind came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Sing rain came, wind came, wind blew. My
He won't fail. He won't fail. He won't. Yes, yes, Lord, we believe in you will never fail. You won't forsake us. Your love is on our side. We know we can rely on you, God. Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong umagang ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Naniniwala po tayo na inihanda na ng ating Panginoon ang ating mga puso para maging magandang sisidlan ng kanyang banal at makapangyarihang salita ang ating mga buhay. So pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? So praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. I'm so excited today because tayo po ay nasa unang installment and even brand new series ng ating bagong buwan ng September. Tayo po ay nasa na buwan na at naniniwala po ko na kung saan hindi pa man tapos ang taon na ito. Ba't nais ng Panginoon na hindi lang natin masimula ng taon ng maganda? O kung pangit man, naging simula ng taon mo na importante po mas tapos natin ang taon na ito ng matagumpay. At bilang po sa huling quarter na ito, o huling, ang tawag namin dito ay cycle. Kasi yung 4 na buwan na ito, pagdating sa ating calendar sa church, so kaya strategy natin, itong burn na ito, itong 4 na buwan na ito, ay napaka-crucial din na part ng ministry natin. Kaya nga po napakaganda na ma-end din natin ito ng mas maganda. Maganda pong, mas maganda masimulan mo ng maganda ang panimula mo. Pero ano't ano man ang nangyari sa simula ng taon mo o ng buhay mo, ang importante matapos mo ng mas maganda ito at mas matagumpay. Kasi kahit nagaano mo kaganda sinimulan ang isang bagay, kung hindi mo naman ito natapos ng maganda, sayang din lang. Para ka nagpalipad ng eroplano, ang ganda ng lipad. Kaya lang pag landing, tepok lahat ng tao. So wala rin. Kahit nagaano kaganda ang umpisa, ang importante tapusin natin ng maayos. So praise the Lord. Tayo po ay nasa panibagong series natin ngayon, By the Book. By the Book, why the Bible is such a big deal for Christians. Bakit ba sentro ng ating pinag-uusapan ay ang salita ng Diyos? Bakit ba ito yung nagiging reference natin pagdating sa ating pangangaral? Bakit ba napaka-importante nito, lalo na pagdating sa Kristyanismo? Matagal na po nating naririnig ang Word of God. Word of God, maybe some of you today, yung t-shirt mo ay nakasulat dyan ay salita ng Panginoon. Sa cellphone mo, tad-tad ng Word of God, o saan mang mga gadgets mo, sa bahay mo. Kaya lang ang tanong, bakit napaka-big deal nito sa mga mananampalataya? Magandang alam natin ang ano, pero mas maganda rin alam natin kung bakit. At mamaya makikita din natin kung paano. Mas maganda kung alam natin ang ano, pero mas maganda alam din natin kung bakit. Bakit natin ginagawa ito? Bakit big deal ito sa Kristyanismo? Bakit ipinaglalaban ito? Bakit hanggang kamatayan? Kahit na maging martir o witness ang tawag doon sa Bible? Bakit na kahit na pinipersecute? Bakit na kahit na pinaparusahan, nananatili pa rin sa salita ng Diyos? Why the Bible is such a big deal for Christians? Ito pong 4 na sunod-sunod na topics natin dahil may 5 linggo po tayo ngayong buwan ng September.
ay napaka-importante po na pag-uusapan natin dito. And hindi naman po lahat kasi ng church pinag-uusapan ito ng sunod-sunod talaga at ganito kalalim. Pero naniniwala po kasi ako, for example, pagdating sa tenets of faith ng karamihan ng mga Christians o lahat ng mga Christians, ang nangunguna dito ay may kinalaman sa salita ng ating Panginoon. Number one, madalas yan. Pero bakit hindi naman naiintindihan ng mga mananampalataya yung bakit niya? Maganda alam mo kung ano, pero mas maganda alam natin bakit. Bakit ko binabasa to? Bakit ko pinapakinggan ito? Para mas matibay tayo. Para mas matatag tayo. Dito po sa series na ito, matututuhan natin ito. And I believe na sa lahat ng makakarinig nito, o makakatapos nito. Actually po, medyo mahirap siya, kaya hindi nga madalas pinag-uusapan sa mga simbahan, basta ipipreach na lang. Kaya lang mas maganda nga, sinabi ko, mabigyan ng pundasyon ito para nang sa gayon, mas maging matatag ang mga mananampalataya. So let's get started. Alam niyo po, the Bible is far and away the world's bestseller. Wala na pong makapapantay. Wala pang nakapapantay at wala nang papantay pagdating sa pagiging bestseller ng Bible. Ayaw ko man magsalita ng tapos. But sa panahon po natin ngayon, ang numero uno pa rin, pinakamarami pa rin po na nailimbag, na kopya ng Biblia, na libro, walang iba kundi ang Biblia. So nasa range po siya na 5 billion copies ang Bible. 5 billion copies. Pumapangalawa po dito yung Quran. Pumapangatlo po dito yung sulat po ni Chairman Mao na libro. Yung pangatlo po yata is yung Little Red Book, if I'm not mistaken. Kung nabasa na po natin yung Little Red Book na tinatawag, yun po yung pangatlo. So yung mga nababasa natin na libro ngayon, katulad ng Harry Potter, Lord of the Rings, na kung napakaraming kopya, ay hindi po talaga makapapantay. Biruin mo, 5 billion copies ng Bible. Bakit? Bakit uubusan ito ng panahon? Bakit ganito na lang ang pagmamahal ng tao pagdating sa salita ng Diyos? At alam niyo po ba that the Bible has been translated into well over 1,000 languages? 1,000 languages na ito, nakuha lang ng isang salita dun sa all. Yung all na yon, ang ibig sabihin, verbal, plenary. Ibig sabihin ng verbal, it means that every word, bawat salita ng mababasa natin sa Bible ay God-breathed. Galing sa Kanya. Nakuha po natin, pag God-breathed, galing sa Kanya. Pangalawa, lahat. Una, bawat. Pangalawa, yung collectively. Ibig sabihin, complete or full. Ang ibig sabihin naman nito, ng plenary, all parts of the scripture are equally of divine origin and equally authoritative. Lahat. Kaya yung nagsasabi na wala na daw ang Old Testament, teka lang, baka hindi mo yun ang sinasabi mo. Saka ba nagbasa? Ano bang comics binasa mo? Nung Old Testament daw, mahina na. Yung New Testament, baka may nabasa ka, hindi mo na naintindihan. Nakuha po natin yun. Kaya lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, I've been teaching hermeneutics for more than 10 years. Kapag ikaw ay mag-aaral ng Bible, may at least 100 ka na mababasa na contradiction, na seemingly contradiction sa Bible. At least 100. Na talagang pag unang basa mo, ay nagko-contradict siya. Sabi ni Lord, bawal pumatay. Bakit pumapatay yung mga mananampalataya? Kahit sila David, pumapatay. Contradiction yun. Ha? Ganun ba talaga pagkaunawa nyo? Sabi ko. So, kapag sinabi mong stop, kapag naka-red yung stoplight, ibig sabihin,
hihinto, tama? Pero may panahon ba na dapat kahit naka-red mag-go? Kapag ambulansya, kapag fire truck, ganun din. Generally speaking, bawal pumatay. Pero kapag sundalo ka, alam ka naman sabi mo, in Jesus' name, bang, 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 bang. Ano ba yan? Nakuha po natin yun. Baka hindi na naiintindihan. Kaya akala nila may contradiction siya. Kaya sinasabi ko sa mga estudyante ko, ang Bible walang contradiction. Interpretation ng isip ng tao may contradiction. Si Lord hindi nagkakamali. Ang tao lang ang nagkakamali. Kaya maaasahan natin ang Word of God. Tayo man ay nagkakamali, still ang Word of God, hindi siya magkakamali kailanman. Kasi Diyos ang nagsulat nito. Come on, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise the Lord. So therefore, the Bible does not contain the Word of God. It is the Word of God. Kaya inspired siya. Individually and collectively. Palagay ko yung iba baka na-share nyo pa na mga pastor na naging pastora. Na nag-share sa social media, na nagpipreach sa social media. Tapos sinasabi, iilan na lang daw. Kaya nga pagdating sa doctrine ng inspiration, may tinatawag na partial view of inspiration. Ito, sige na nga. Sama ko na dito. Paano? May word dyan si Satanas. May word dyan ng tao. May word nga dyan, sabi ko yung hayop, nagsalita nga yung donkey. Ba't tawag natin Word of God? Kasi nga, sinalita ng Diyos. Parang ganito, simple mo na natin. Di ba kapag author ka, marami kang kinote, word mo pa rin yon. Kumbaga, ikaw pa rin ang author nun. Nakuha po natin. Ibig sabihin lang nito, hindi mailalagay yan dito pag ayaw ni Lord. Bigyan ko po kayo ng example, di ko na naislagay dyan. Kung babasahin nyo po sa Revelation chapter 10, verse 4. Sa 7 thunders, tapos sabi niyang ganon, may nagsalita. Pero sabi niyang ganon, wag mong isusulat yung sinabi dyan. So, ibig sabihin, hindi mailalagay sa Bible pag ayaw ni Lord mailagay. At ang susulat lang sa Bible yung gusto niya. So, lahat ng naisulat dito, yung pawang kagustuhan lang ni Lord na malaman natin, maunawaan natin, o mai-communicate niya sa tao. Kaya nga ang tawag dito ay salita ng Diyos. Kaya nga siya yung author ng Bible. So kahit na tama, may sinabi dyan si Apostle Paul, may sinabi dyan ng tao. Ba't ang tawag natin Word of God? Kasi nga God breathed. Sinalita ng Panginoon. Siya ang nagsabi kung ano ang dapat maisulat dito. Kaya nga kahit na anong nakalagay dyan, makapangyarihan yan. Kasi may nais si Lord na ipahatid sa tao sa pamamagitan ng bawat statement at lahat ng statement sa salita ng Panginoon. Kaya ganun siya makapangyarihan. Pangalawa, bakit naging inspired ang Word of God? Una, because it is the Word of God. Salita siya ng Panginoon, ang Diyos ang author ng Bible. God breathed. Ano yan? Individually and collectively. Mula Old Testament hanggang New Testament. In fact, bago pumunta dito sa pangalawang ibig sabihin nitong inspired ang Bible, nung sinabi ito ni Apostle Paul, yung 2 Timothy chapter 3, yung sinabi niyang all scripture is God-breathed. 2 Timothy pa lang yan. So ang nailimbag nung panahon na ito, the Old Testament pa lang. Ba't sinabi nila hindi daw inspired ang Old Testament? Inspired din, God-breathed and is useful pa nga. O ba't sabi ng iba, hindi na useful ng Old Testament? Primarily, Old Testament pa lang to. Okay? Ba't pangalawa? Sa ABC na lang po, Amazing Bible College natin pag-uusapan nito. May idea din si Apostle Paul kasi yung word ni Peter at ang word niya, ang tawag din dyan ay scripture. So, ibig sabihin, authoritative ito at inspired din ito. Eventually, kasi tinawag din sa Old Testament, sa New Testament, yung mga letters, isinulat ng mga writers na ito ng Bible ay scripture din ang tawag nila. But primarily, nung sinabing all scripture is God-breathed and is useful, Old Testament. So, ibig sabihin nito, lahat at bawat nasusulat dito ay salita ng Panginoon kasi sinalita niya ito.
Ibig sabihin, may purpose ang Panginoon. Bakit niya sinabi ito? At mamaya pag-uusapan natin kung bakit. Second, why the Bible is inspired? Because it is the Word of God. Una, sabi nga po natin, Word of God. Pangalawa, because it is the work of God. Kaya naging inspired ito kasi Word of God siya, saka work of God siya. Yung Greek word po na theopneustos means God-breathed. Ibig sabihin, inspired by God. Pag sinabi sa doctrine ng inspiration, ang ibig sabihin ng inspiration, may importanteng tatlo na lang muna na doctrine pagdating sa pagsusulat ng Bible. Okay, number one, ang tawag dito revelation. Pag sinabing revelation, si Lord, ang Diyos, kinausap yung writer ng Bible. Kinausap yung man of God na sinulat sa Bible. Okay, yung Diyos, nung kinausap niya yung susulat ng Bible, o yung man of God, ang tawag doon, revelation. From God to the writer of the Bible. Ngayon, from the writer of the Bible, papunta doon sa isinulat, yun sa original na manuscript, ang tawag doon ay inspiration. Okay? Kasi ginaid ni Lord yung mga sumulat ng Bible para nang sa gayon ito ay maging infallible at inerrant. Ano na naman yan? Pag sinabing infallible, incapable of error. Ibig sabihin, wala siyang mali. At hindi siya magkakamali ang salita ng ating Panginoon. So, ganun lang siya kasimple. Dahil ginaid nga ng perfect na Diyos yung sumulat ng Bible, para nang sa gayon walang mali at walang pagkakamali. Balik tayo sa sinabi ko kanina, kapag tinignan natin ang Bible, parang may ilan na mali. Hindi, yung isip mo mali. Sabi ko nga, si Lord di nagkakamali yan. Para may contradiction, hindi. Interpretation may contradiction, hindi nagko-contradict si Lord. Maybe may hindi pa tayo naiintindihan, pero makapangyarihan ng ating Panginoon. Nakuha po natin siya. So, pangalawa, it is the work of God. Paano naging work of God ito? Because God supernaturally guided. Yung pangatlo pala, tawag doon, illumination. Revelation, from God to the writer of the Bible. From the writer of, ang tawag doon, revelation, from the writer of the Bible, papunta dito sa Bible, ang tawag doon, inspiration. Ibig sabihin, ginaid ng Panginoon yung sumulat para wala siyang mali. Now, from the Bible, saka sa atin, ang tawag doon, illumination. Spiritual understanding naman siya. Yung illumination, pag naintindihan natin, wow, grabe, parang eureka. I found it. Grabe, Lord. Illumination ang tawag doon. Yung pagbasa natin, naintindihan natin yung salita ng Panginoon. So, second, it is the work of God. Ginaid ng Panginoon yung mga authors of the Bible, human authors of the Bible, pero si Lord ang ultimate author ng Bible. Ginaid ng Panginoon yung mga human authors of the Bible to write exactly what He wanted to communicate. It is the work of God. Pinatotohanan po ito ni Apostle Peter naman. In 2 Peter chapter 1, verses 20 hanggang 21. Tingnan niyo po ito. Ang ganda dito, sabi ni Apostle Peter, no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. No prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. Wala. Yung kinulingling lang. Yung trip-trip niya lang, tapos sinulat yung Bible, wala. Sabi nga po natin, wala. No prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man. But men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Uy, yung isa, God breathed. Ito naman, carried along. Pharaoh. Yung carried along sa Greek, ang ibig sabihin nito, Pharaoh. Ibig sabihin, para itong wind. Ang tawag nila dyan dati sa Pharaoh, ito yung wind na nag-guide sa ship, tumutulak sa ship, papunta sa patutunguhan niya.
For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So trabaho talaga ito ng Diyos. Kaya inspired ang Bible. Kaya nga sinabi ko nga po, may mga sinulat ang ilang mga lingkod ng Diyos na hindi nasama sa canon. Pag sinabing canon, ito yung measuring yard. Kung ano yung nailagay dito, 66 books, ibig sabihin yun yung canon of Scripture. Okay? For example, si Peter, may sinulat pa siyang iba eh. Si Thomas, may sinulat din. Yung ibang mga authors ng Bible, bukod dito sa nailagay dito, may sinulat din siya. Kaya lang hindi nilagay dito. Bakit? Hindi inspired yon. Nakuha po natin siya. Hindi pinalagay ng Panginoon dito sa Bible. Kung ano lang yung gusto ni Lord, kung ano yung perfect na salita niya, yun ang inilagay lang dito. Kaya 66 lang siya na book ng Bible. Kaya nga, kapag dating ng Book of Revelation, hindi na bawal ng dagdagan at bawal bawasan. Susumpain ng Diyos pagdating sa Revelation. Kaya wala na nadagdag dun. Kaya wala na siyang nadagdag. The Bible is inspired. Why? Because it is the Word of God and it is the work of God. Pagsalita ng Diyos at trabaho ng Diyos ay makapangyarihan yon. Ilan libro binasa mo? Binilihan mo pa nga yung anak mo ng textbook eh. Bakit ginastusan mo? Kasi matututo siya eh. Ayan, nakakatawa pa yung iba, no? Hindi ako maniniwala dyan sa Bible na yan. Bakit? Sulat lang yan ng tao. Sige, granted, sulat lang yan ng tao. O una, bakit ka nagbabasa ng textbook yung textbook mo na math? Sulat lang yan ng tao. Huwag mong basahin yan. Sulat lang yan ng tao. Ang dami mo ang binabasa, sulat ng tao eh. Nakuha po natin yon. May matututuhan ka doon. Pero pangalawa, bakit sulat ng tao yan? Bakit gumamit si Lord ng tao? Sabi ko nga, kung manok ang babasa niyan, di manok sana pagsusulatin ni Lord. Dahil tao ang babasa, di tao magsusulat. Kung baboy ang babasa, kung baka ang babasa, kung ibon ang babasa dyan, di sana ibon ang ginamit ng Panginoon. Dahil ikaw ang babasa, kaya tao ginamit ni Lord. Para nang sa gayon, maintindihan natin ito. Pero sa lahat ng yan, giniide ito ng Panginoon para wala siyang mali. Kaya nga, ang Bible ang inspired kasi Word of God yan at work of God ito. Kaya siya inspired. Pangalawa, why the Bible is totally reliable? Because the Bible, sinabi dito sa verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Bakit naging reliable ang Bible? Kasi ito ay inspired and the Bible is useful. Sabi nga po natin, useful. Aanhin mo naman yung binili mong gadget. Ang ganda-ganda naman itong binili kong ito. Ang ganda Kaya lang di ko magamit. Sino sa inyo ang mahal-mahal ng binili mo, hindi mo magamit? Hindi reliable. Mahal ng bili mo sa sasakyan mo, hindi mo naman nagamit. O kasi hindi mo magamit. Hindi siya reliable. Nakuha po natin. Kaya reliable ang Bible, una, kasi salita ng Diyos to. Inspired siya. God-breathed. Saka work of God siya. Pangalawa, kasi useful ang Bible. Ang Bible po is not a good luck charm. Hindi lang pampaswerte yan na ilalagay mo sa sasakyan mo para swertihin ako, kailangan may Word of God. Kailangan para swertihin kami, kailangan may Word of God dito. Hindi po. Ang Word of God ay may pakinabang sa atin, hindi lang pan-display. Ang salita ng Diyos ay hindi lang pang-display. Sinabi sa ating verse na ang Bible ay useful. Let me show you the benefits of the Word of God. First, the Bible is useful for teaching. Sabi nga po natin, teaching. So teaching means that the Word of God tells us what is right. Pag sinabing teaching, it tells us what is right. Indeed, the Bible is useful for teaching what is right. God's Word is the absolute source of and standard of truth. It is the final authority of our faith and conduct. Kaya nga ang Biblia nagtuturo kung ano ang tama. Kaya kapag gusto mo ng tama, diretso ka sa salita ng Panginoon. Kapag tayo ay may tama, magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi nga,
the Bible is useful for teaching. Ano ibig sabihin nun? For what is right. Ang Bible ay nagtuturo rin ng mga practical na usapin na kinakaharap natin na araw-araw. Kasi useful siya for what is right eh. How do I relate to my spouse? Sabi ng Bible, para na pag-usapan natin noong nakaraan, submit to your husband. Pero sinabi din doon, submit to one another. Bakit? Sa panahon na mali ang husband, di mag-submit ka kung tama naman ang sinabi niya. Hindi ka naman Diyos eh. Hindi naman inspired yung salita mo eh. Nakuha natin? Kaya nga ang Bible lang ang inspired. Para kapag nagkamali tayo, pwede nating ayusin, pwede tayong magpakumbaba. Kasi mali. Ang tawag doon, mutual submission sa atin. Nakuha po natin. Kaya nga, diretso sa salita ng Panginoon kapag may conflict, kapag may hindi maganda, how do I relate to my wife? How do I relate to my children? O pinag-usapan din natin, mga anak, magpasakop sa mga magulang. Kaya nga kung anak ka, ayaw mong magpasakop o kaya napipika ka kasi pinakikialaman ka, huwag kang titira sa kanila. Kasi under ka ng authority ng parents mo. Kapag gusto mong dalawa hari, sama-sama kayo. Pag gusto mo dalawa reyna, kung kaya mo. Pero kapag hindi mo kaya, gusto mo isa lang ang hari, pinakikinggan, o di ikaw lang. Pero kahit na, nanay ka pa at tatay ka pa, kung mali ka naman, at tama naman sinabi ng anak mo, mutual submission. Nakuha po natin kasi di naman laging tama ang magulang. Napatunayan ko po yan sa sarili ko. Biruin mo, 4 years old, si Just, tinuturuan ako na mag-computer. Ay, tama. Wala naman sabihin ko, bata ka pa, huwag ka magsalita dyan. Alak lang kita. Tama yung sinasabi ng bata. Tigil mo pride mo. Nakuha po natin siya. Ang masusunod pa rin sa dulong-dulo, hindi yung emosyon ko. Hindi emosyon natin. Ano sinasabi ni Lord? Because the Bible is useful for teaching. Ano yon? What is right. Second, the Bible is useful for rebuking. So the Word of God tells us what is not right. Kapag sinabing teaching, it tells us what is right. Pag sinabing rebuking, it tells us what is not right, rebuking or reproof. So this means not merely to reply to, but to refute an opponent and expose what is not right. So the Bible has the power to expose sin in our lives and to convince us that we are in the wrong way. Kaya pala pag nagbabasa tayo ng Bible, may panahon na na-encourage tayo, pero may panahon na tuturo sa atin ni Lord na, mali yan ha. Kasi ganun nga ang trabaho ng Bible. Ituro niya kung ano ang tama, at itinuturo din ng Bible, sinasabi din ng Bible, ano yung hindi tama. So maaari din natin hikayatin ng isang tao na huminto sa kanyang mga ginagawang kasalanan o kamalian. Perhaps someone is not aware of his sin. Therefore, you can offer warning. Rebuke. Open rebuke is better than hidden love. Kaya nga ang importante, salita ng Panginoon ang gamitin. Kasi the Bible is useful for correction. Sasabihin yan kung ano yung tama, teaching, what is right, at sasabihin yan kung ano yung hindi tama. Ang tawag doon, correction. O rebuking. Yung pangatlo, ito yung correction. Okay? Pag sinabi natin na teaching, it tells us what is right. Pag sinabi nating rebuking, it tells us what is not right. Pag sinabi nating correcting, o dito correction, it tells us how to get right. Di ba pag kinorek mo ang isang bagay, ituturo mo kung ano yung, paano maging tama, yung kamalian niya. So to correct here means to restore to a right condition with an improvement of life or character. So pwede natin makorek ang isang wrong doctrine, understanding, o aksyon ng isang tao sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang mahirap kasi, halimbawa, sabi tayo ng sabi, mali ka eh. Rebuke yun ang tawag doon. O, mali ka ha. Mali ka. Mali ka. Mali ka. Mali ako eh. Okay, mali na tayo. Ang tanong, paano ba maging tama? Trabaho ng Bible yon. Hindi lang niya i-expose yung kamalian natin. Ang purpose ng Bible,
sabihin din kung paano tayo maitatama. Kasi may mga tao, halimbawa, nirebuke ka, kaya lang iiwanan ka sa ere. Ang Bible hindi ganon. Ang salita ng Diyos ay hindi ka ididiin sa iyong pagkakamali, tapos bigla ka na lang iiwan sa ere. It also tells us how to get right with God, with others, and with ourselves. At tutulungan tayo ng Bible na ma-restore. Kapag hindi tayo aware sa kasalanan natin o kamalian natin, i-restore tayo ng Bible because it tells us how to get right. Pang-apat, the Bible is useful for training in righteousness. Sa training in righteousness naman, it tells us how to stay right. Sa correction, paano natin maitatama? Sa training in righteousness naman, paano tayo mananatili dito sa tama na landas ng ating buhay? May mga tao po ba na kung saan tama naman dati, pero ngayon, tad-tad na ng tama sa buhay? Tad-tad na ng kamalian. Kasi wala siyang training in righteousness. Kasi ito ang magpapanatili sa atin, yung salita ng Panginoon ang magpapanatili sa atin sa tama. So the Bible, kaya sabi sa ibang translation, the all scripture is God-breathed and is profitable. Sa ibang translation, and is useful. Bakit? Siya ay useful for teaching. It means that the Word of God tells us what is right. Ano pa? Profitable daw siya or useful for rebuking or reproof. The Bible tells us what is not right. Pangatlo, correction. The Bible tells us how to get right. In training, the Bible or the Word of God tells us how to stay right. Kompletong-kompleto siya. Kaya nga, sinabi that all Scripture is God-breathed, profitable siya. All doctrine and all duty, all creed and all conduct, everything, all Scripture is inspired by God. Why? The Bible is useful. Una, sinabi natin, the Bible is inspired. Pangalawa, the Bible is useful for teaching, for rebuking, for correction, and for training in righteousness. Pangatlo, but not the least. Verse 17. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Why the Bible is totally reliable? Pangatlo po, because the Bible equips. The Bible equips. Baka pwede na lang malaman ko na lang na the Bible is inspired, the Bible is useful. Hindi. The Bible equips. So Paul ends this section on the sufficiency of Scripture. Sinabi niya sa New King James Version, so that the man of God may be complete. Sabi nga po natin, complete. Tapos sinabi niya pa, thoroughly equipped for every good work. Now, yung word na equip dito, may two forms po ito pagdating sa Greek. Okay? Yung isa po, adjective, at yung isa, participle. Hindi po natin siya masyadong makikita sa mga paraphrase na version. Sa mga literal translation, may nakalagay dito, so that the man of God may be complete and thoroughly equipped for every good work. Now, yung word na complete dito, paano natin nasasabi na ang Bible nag-i-equip? Yung word na complete dito sa mga literal translation is the Greek word artios. Etong artios na ito, ang ibig sabihin niyan, entirely suited, complete in accomplishment, and ready. So the Bible equips. Why? Because God wants us to be prepared. Ready. Sabi nga po natin, prepared. Grabe pala yung Word of God, no? Nag-i-equip ang Word of God kasi gusto ni Lord, ready tayo. It means that the Bible prepares us to be capable of doing good works or godly works. So kaya pinapagawa niya sa atin ng Panginoon dito sa mundo. Mas maganda bago dumating ang unos, handa ka. Mas maganda bago ka mag-aral, handa ka. Mas maganda bago ka mag-asawa, handa ka. At mas maganda bago ka humarap sa Diyos, handa ka. Prepare to meet thy God.
So napaka-importante pala. Kasi ang Bible, hinahanda tayo sa mga haharapin natin sa buhay dito sa mundo. Ang maganda dyan, ang Bible, ihahanda din tayo sa pagharap natin sa Diyos. Hinahanda niya tayo dito sa mundo, pero hinahanda niya rin tayo sa eternity. Kaya pag hindi nakikinig, nag-aaral, nagbabasa ng Bible, hindi handa. Kahit mag-Boy Scout ka pa, o Girl Scout ka pa, hindi tayo handa. Bible ang maghahanda sa atin. Humabon natin, God wants us to be prepared. That's why the Bible equips. Second, God wants us to be proficient. Di ba? Complete, thoroughly equipped, sinabi dun sa verse 17, so that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ito naman yung Greek word na exartizo. Yung exartizo na ito, ang ibig sabihin, to equip or furnish completely. Completely. Ibig sabihin, the Word of God enables us to meet all the demands of godly and righteous living. Pag sinabi kasing proficient, it means competent or skilled in doing or using something. Gusto din ng Panginoon, ibig sabihin, competent tayo at skilled tayo. Uy, kanina lang umaga. Pagbukas ko ng cellphone ko, nag-report ang DepEd, ang government, that 62% ng mga teachers natin sa Pilipinas hindi sang-ayon sa competency nila ang itinuturo nila. Sabi po dun sa dyaryo kanina na nabasa ko. Kasi minsan, bakit daw? Kasi ano na lang siya kung sino lang ang available, yun muna ang ilalagay kasi wala daw pondo. Kaya ibig sabihin, hindi sang-ayon sa specialization, nagtuturo ang karamihan, hindi lahat po karamihan ng mga guro. So yun ang tinatanggap ng mga estudyante. Kasi sang-ayon sa pangangailangan ng guro. Total teacher naman Okay din naman, di ba? May natutuhan naman tayo Pero kung specialization niya sana yon, mas maganda. 62%. So pag-pray po natin, ang ating educational system na lalo tayong pagpalain ng Panginoon. Pero ang maganda dito, ito maganda, good news. Sabihin ba natin good news? Ang Bible. Gagawin niya tayong proficient. Gagawin tayong skillful ng Bible. At gagawin tayong competent ng Bible. One of the most na kinikilala na leadership guru, wala iba si Dr. John Maxwell. Sinabi ng mga experts sa kanya sa iba't ibang, tinanong sa kanya ng mga experts sa iba't ibang universidad, saan mo kinukuhan, tinuturo mo? Hindi na ako magsisinungaling, sabi niya ganun, sa Bible. Yung mga prinsipyong tinuturo ko sa Bible, next week pag-usapan natin yun, napaka-practical naman, na epekto nito sa buhay natin, ng salita ng Panginoon. Pero gagawin tayong skillful ng Bible. That's why when Jesus began His ministry and was tempted by Satan, His proficient knowledge of the Bible enabled Him to defeat Satan. Kaya niya tinalo si Satan. Biruin mo, eto ba't hindi, no? Ginamit sa kanya ni Satan, salita ng Diyos. Ginamit na pantalo ni Jesus Christ kay Satan, salita ng Diyos. Minsan di rin matalino ito, no? Tatalunin mo, author yung kalaban mo. Author nung, naintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? Parang ikaw yung author, may makikipagtalo sa'yo. So sabi mo, ako may author niyan, mas marunong ka pa sa akin. Paano mo matatalo yung author? Balibalik ta rin mo, siya ang author nung sinulat niya. Hindi niya matatalo yan. Kaya nga napaka-proficient ng ating Panginoon. Kaya nga kahit demonyo, matatalo mo. Kahit atake ng kaaway, matatalo mo. Kasi prepared ka, saka proficient ka. Indeed, the Bible is essential for man's total health. Kaya nga sinabi sa Matthew 4:4, it is written. Sabi nga po natin, it is written. Man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Uy, teka lang. May mga ilang estudyante po ko at mga ilang mga Christians at pastors na kinurek dito. Ang Bible daw po, importante sa spiritual life natin. Sabi ko, hindi. Ha? Sabi ko, hindi. Binasa mo yung Matthew 4:4, hindi yung ibig sabihin yan. Tingnan niyo po. Man shall not live on bread alone,
but by every word that comes from the mouth of God. Ano ibig kong sabihin? Kasi hindi lang ang magbibigay ng total health natin at ng tagumpay natin, hindi lang maibibigay yan ng salita ng Diyos sa spiritual life natin. Ang totality ng kalakasan at kalusugan ng isang mananampalataya, hindi lang sa spiritual health, kundi sa lahat ng parte ng buhay natin. Mapa-pisikal, mapa-mental, mapa-iba't ibang financial, mapa-iba't ibang area ng buhay natin, hindi lang spiritual. Kaya sinabi dito, man shall not live on bread alone. Ang tao, sabi niya ganun, hindi lang mabubuhay sa kinakain mo. Pambihira. So kapag ang tao po kahit na unbeliever, kapag walang word of God, kulang ang buhay niya. Dahil ang magbibigay ng tatag at buhay sa isang tao, walang iba kundi salita ng Panginoon. Man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kung gusto natin ng total health sa iba't ibang area ng buhay natin, of course spiritual, kasi core natin ito. Pero kasama ang physical, mental, relational, material, physical, at iba't ibang area ng ating buhay, kailangan natin ng salita ng Diyos. That's why the Bible is reliable. Ini-equip tayo nito na maging prepared at maging proficient. Salamat na lang. May pagkukulang man ang mga tao, hindi kasi perpekto sila, teacher. Ako, hindi rin naman ako perpekto. Hindi rin perpekto sila nanay at tatay. Pero thank God, ang salita ng Panginoon ay perpekto. Buti na lang, may Diyos tayo na nagbibigay ng guide sa atin. Praise the Lord. Kamo, malakas po na palakpak para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Why the Bible is totally reliable? Kaya nga mas maganda, wag sisihin ng sisihin ang lahat ng tao. Bakit? Pag sisi ka ng sisi, sabi ko nga, ultimo ikaw, dapat sisihin din kasi hindi ka naman perpekto. Kaya nga may Diyos tayong lalapitan. Kaya nga at the end of the day, kay Lord ang takbo. Kay Lord ang hingi ng tulong. Why the Bible is totally reliable? Number one, because the Bible is inspired. Paano naging inspired ito? Because it is the Word of God and it is the work of God. Pangalawa, the Bible is useful for teaching, for rebuking, for correcting, and for training in righteousness. Kung what is right, what is not right, how to get right, and how to stay right. Kaya po useful ang Bible. Number three, why the Bible is reliable? Because the Bible equips. Because God wants us to be prepared. And God wants us to be proficient. At naniniwala ko, dalangin ko, mangusap sa atin ng Panginoon. Maraming tagumpay ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero sana ma-handle natin ng tama para hindi tayo bumagsak. Hindi lang kabiguan na nagpapabagsak. Marami nang bumagsak nung nagtagumpay. Gusto mo maging matibay? Salita ng Diyos ang mag-guide sa atin. Pero marami rin naman bumabagsak dahil sa mga kabiguan sa buhay. Pero dumaan man tayo doon, magiging matatag ka, maniwala ka. Kasi may salita ng Diyos na kung saan tatakbuhan ka. Minsan nasasaktan ka sa iba't ibang salita. Minsan di mo na mapagkakatiwala ng ibang salita. Pag dumating yung panahon na yon, takbo ka lagi sa salita ng Diyos. Kasi the Bible is totally reliable. Thank God for His Word. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Dito po ako mag-i-end sa verse na ito. Alam niyo po ba that the book of Deuteronomy records what Moses had finished. When Moses had finished writing the words of the law, na binigay niya sa mga Levites, at nung mailagay niya na ito sa Ark of the Covenant. Ito po yung sinabi ni Moises in Deuteronomy chapter 32, verses 46 hanggang 47. Tignan niyo po. When Moses had finished reciting all these words to the people of Israel, i-recite niya yung word of God, he added, sabi niya sa 46, take to heart all the words of warning I have given you today. Ito sinabi niya. Pass them on as a command to your children, so they will obey every word of this instruction.
ang salita ng Panginoon, pinapasa pala. Kapatid. So starting today, pasa mo. Pag may word of God ka naintindihan, pag may word of God na kung saan na-bless ka, pasa mo naman. Para makascore din yung kasama mo. Para manalo rin yung team ninyo sa bahay. Pasa mo kay nanay at kay tatay yung faith mo. Para yung mga taong nahihirapan, walang direksyon sa buhay, makascore din. At wag lagi sila tinatambakan ng kaaway. Pinapasa ito. Pass them on as a command to your children, so they will obey every word of these instructions. Ito na, 47. These instructions are not empty words. They are your life. These instructions are not empty words. They are your life. That's why nung nasa seminary po ako, sabihin ko na, may mga dynamic na teachers. May mga magagaling talaga mag-communicate na teacher. Pero wag ka. Meron ako mga teachers na nakapag-ambag ng malaki sa buhay ko at sa ministry natin. Antukin ka talaga. Kaya lang, pinipilit kong makinig. Kasi yung tinuturo niya na Word of God, life. Hindi binabaliwala ang salita ng Diyos. Kaya ka nagbibihis ng ganyan. Ipinagparlor mo pa yung pagpunta mo ng church. Yung iba dito, inihiram mo pa ng pamasahe sa pangkain. Bakit ganon? Kasi yung Word of God, life. Ganito siya ka-importante sa atin. They are your life. By obeying them, you will enjoy long life. In the land you will occupy when you cross the Jordan River. They are your life. Kaya kapag gusto mo, kapatid, muli ma-in love sa Word of God, maging totally yung buong pagkatao natin, hindi lang spiritually, kundi lahat ng aspeto ng ating buhay, maging healthy ka, ang unang-unang gagawin mo, ma-in love ka sa Word. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi sa verse 14, and the Word became flesh. Sino yon? Jesus Christ. Kaya malaking kahangalan at malaking arrogance ang burahin natin ang Word of God. Burahin ang Old Testament. Parang gusto mo na rin burahin si Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Alam niyo po ba, sa dulong-dulo, Revelation chapter 19, sinabi sa Revelation, His name, si Jesus, is the Word of God. Revelation chapter 19 verse 13, His name is the Word of God. Gusto mo magsimula sa journey mo, kapatid? Journey na hindi man madali, pero journey na tiyak ang dulo tagumpay. Magsimula ka kay Jesus Christ. Kung gusto mo ng matagumpay na ending, simulan mo sa nagtagumpay na si Jesus Christ. Because He is the Word of God. So I hope, starting today, patuloy tayo ma-in love kay Lord at sa Kanyang salita. Dalangin ko, kapatid, na sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, maging sandigan natin ang salita ng Diyos. Darating ang panahon, dumating ang panahon, wala akong matakbuhan, parang hindi nagpe-penetrate sa akin yung mga pinapayo sa akin. Sinasabi ng ibang tao, pag ganun na parang next week talaga, pag-usapan natin yun, yung dryness. Harating yung panahon na yun sa'yo, takbo ka lagi sa Word of God. They are your life. Alam mo ba ngayong araw na ito, gusto ka ni Lord bigyan ng buhay? Sa pamamagitan na napakinggan mo ngayon, naniniwala ko, kikilos si Lord sa buhay mo. Bibigyan ka ni Lord ng buhay na ganap at kasiyasiya. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon, pagbulay-bulayan mo ang lahat ng ito, kapatid. Kung ikaw ito ngayon na nakikinig, kanina pa sa'yo nakungusap ang Panginoon. At kanina pa sa'yo nagpe-penetrate itong Word of God na ito, may something inside of you ngayon na kumikilos.
Maybe habang pinakikinggan mo nga ito, may inaayos si Lord sa puso't isipan mo eh. Habang nakikinig ka ng word, kakaroon ka ng buhay. Kakaroon ka ng pag-asa. Yung iba nga sa atin ngayon, habang pinakikinggan mo ito, may gumagaling sa iyong katawan, sa iyong isipan. They are your life. And if any one of you right now, na kung saan first time mo magiging desisyon to sa buhay mo, kapatid, at gusto mo na bumula sa iyong puso mo, gusto mong suko yung buhay mo, dito sa ultimate word na ito, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At gusto mong magsimula at muling makabangon, muling magkaroon ng buhay itong buhay na ito. Malagyan ng sigla, muling sumigla, karoon ulit ng apoy. Mapainit muli ang pananampalataya. Maybe this is your first time na sasabi mo, Lord, I want you in my life. The Bible said, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, sino mang manampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Magsimula tayo kay Jesus because He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Sino dito sinasabi mo, Lord, gusto po magsimula sa iyo? Bigyan mo ako ng buhay, Lord. Mananalangin tayo ngayong oras na ito. Bilang ako ng 3 kapatid, tataas mo yung kamay mo, mabilis lang na panalangin. Pagtaas mo ng kamay mo, tanda na sinasabi mo, Lord, I want life. In Jesus' name. Lift up your hands. 1, 2, 3. Now, gawin mong sariling panalangin ito, nagmumula sa iyong puso. And I believe after this prayer, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I am a sinner, But I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the very first time, naniniwala ako, kapatid, na ikaw ay ginaid ng Panginoon. Lord, I speak life. Lord, magkaroon muli ng buhay ang bawat isa. Sapat ang Word of God mo, Panginoon, para muling ma-revitalize ang bawat isa. So lahat, Panginoon, na napuruhan ng kaaway in the name of Jesus. Lord, I pray for healing in the name of Jesus. I pray, Lord, that you mend their broken hearts, their broken lives in the name of Jesus. Muli mo, Panginoon, painitin ang kanyang pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli mong bigyan ng buhay, Panginoon. Ang taong ito, Panginoon, na nawalan na ng saysay ang kanyang buhay in the name of Jesus. Bigyan mo ng direksyon ang mga naliligaw. Bigyan mo ng sigla ang mga nalulungkot. Kasiyahan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kapayapaan sa mga naguguluhan. Sa pamamagitan ng salita na aming napapakinggan at patuloy na mapapakinggan, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus. Pagtagumpayin mo po ang bawat isa. Katulad ng tagumpay mo, Panginoon, nung matalo mo ang demonyo dun sa wilderness. In the name of Jesus, I speak, God, for victory. In the name of Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, buksan mo ang iyong puso, ang iyong isip. Hayaan mo si Lord na mangusap sa iyo ngayong araw na ito. Hayaan mo na kumilos si Lord sa iyong puso't isipan. This is the end. Mula ulo hanggang talampakan. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. For just 2 minutes. Usapin mo si Lord. Hayaan mo si Lord. Kung kinakailangan ng teaching, itama ka ng o kaya kailangan mo ng rebuking, accept it. Kailangan ng correcting, gusto mo maitama, let God. Manatili, Lord, gusto ko pong manatili. Let the Word of God dwell in you richly.
Just talk to God right now. Just surrender everything to the Lord. Hayaan mo siyang maging buhay mo, kapatid. Hayaan mo, kapatid, mag-penetrate lahat na napag-usapan natin ngayon. Because they are your life. I'm desperate for you. Para siyang hangin na hindi ka mag-i-exist kung wala. Lord, ibalik mo po, Panginoon, ang spiritual craving ng bawat isa. Lahat ng parang tinamad na, nanlata na ang kanilang pananampalataya. Pagalingin mo po, Panginoon, at ibalik mo ang sigla ng bawat isa. Tanggalin mo po anumang poison na binigay ng kaaway sa puso't isipan. Lapit sa ating Panginoon. Let God touch you right now. Oh Lord. Oh Jesus, Spirit of God, move in our midst today. Heal every disease. Mend every broken heart. Bless every person today, God. Touch everyone right now. In the name of Jesus. Yes, Lord. We are lost without you, God. Aanhin pa namin itong buhay na ito. Aanhin pa namin ang rangya ng buhay kung wala ka rin lang. Aanhin pa namin ang ibang bagay, ibang tao kung wala ka rin lang, Panginoon. Oh God. Oh Lord. We're lost without you, God. Kaya po kami nandito, Panginoon, inaamin namin, ligaw kami kung wala ka sa buhay namin, Lord. Marami ng pagkakataon na napahamak kami. Kasi Lord, kinalimutan ka namin sa aming buhay. Naitsapwera ka namin sa aming buhay. Kaya ngayong araw nito, Lord, muli ka maghari sa aming buhay. Muli mong ibalik yung sigla. Ibalik mo, Panginoon, ang lakas. Ibalik mo, Panginoon, ang excitement namin na makiniig ang presensya mo. Makinig, kumain ng iyong salita. Marami pong salamat. Salamat po. Dahil ngayong oras na ito, may itinama ka, may nirebuke ka, may kinorek ka, at may tinitrain ka, Panginoon, ngayong araw na ito. Salamat dahil higit sa lahat ngayong araw na ito may binigyan ka ng buhay, Panginoon. Salamat po. Indeed, you are the way, the truth, and the life. Salamat po sa mga ligaw na katulad namin, sa mga nagkamaling katulad namin, sa mga wasak na katulad namin. Salamat na lang dahil may buhay kang ibinibigay sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa iyo na pinagmumulan ng buhay, sa iyo na pinagmumulan ng katagumpayan, marapat lamang na sa iyo po namin ibigay ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, palakpak na para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God.